Uh, let's go now to our material. Right? So, sabi ng tanong natin, ano ba ang binabayaran mo kapag nanood ka ng pornografiya? May binabayaran tayo eh. Hindi po siya libre. Kuya Tony, yan ba yung internet service provider namin na binabayaran natin? Hindi. Pagka nanood ka ng pornografiya, ang binabayad mo, yung mind mo, yung isip mo, pag-iisip mo, you pay it with your person, you pay it with your own self. Lagot, ayaw lumipat. First time no? Taga-probinsya, no? Okay, nakakita na ba kayo ng kulungan, no? Ang kulungan, laging yan hindi ka makalabas, no? May rehas, may pader. Pero yung kulungan na kung saan malaya ka, nakakita ka na nun? Ako nakakita na ako ng preso na nakakapag-tennis sa loob. Nakakapagdala ng mga bisyo niya sa loob, no? Sa kulungan. Hindi yun ang tinutukoy ko. Merong prison na may kalayaan. Yan yung prison na alam natin, no? Nakakulong ka, wala kang kalayaan. Yan yung sinasabi ko. Kulungan na walang rehas. Pornography. Ito'y isang uri ng kulungan na walang rehas. Di mo alam nakakulong ka pala. Okay? Isang mandarayang kalayaan. Ang pornography ay isang uri ng kalayaan na isa palang kulungan. Walang pader, walang rehas, nakakaranas ng kahihiyan, pero may dulot na sarap at kasiyahan. Nagagawa mo ang gusto mo, walang makakaalam, at kaya mong itago sa magtatanong na tulad ng magulang mo, kapatid at mahal sa buhay. Ano ba ang pornografiya? Sabi ng Cambridge Dictionary, sabi niya, it is a representation of sexual behavior sa forma ng libro, in the form of books, pictures, statues, films, at other media, no? Na ang intensyon, representation to ng sexual behavior, ibig sabihin may nagsesex. Na ang intensyon, kapag ka nabasa mo sa print, kapag ka nadinig mo sa audio, o kapag ka nakita mo sa video, ang intention nun is to cause sexual excitement sa'yo. Ayan. Nandito yung babae na sa picture na nagtatanggal na ng damit at sa katapat niya, nandun yung maraming pera kapalit ng paghiga niya. Siya ay isang porny. Ang porny sa Griego ay prostitute. Pag sinabing pornography, pornographein. Ibig sabihin, it's about porny, prostitute, graphein. Isang sulat tungkol sa buhay ng prostitute. Itong susunod na picture, nakakolate to. Mula third world countries hanggang sa maunlad ng mga bansa, may prostitusyon. Yung una, sa kanto, sa kanan, yung kulay pula, yan yung sa Bangkok. Nandun na sa labas, sasalubungin ka, alokin ka ng sexual encounter. Isa gitna, yan yung lalaki na male prostitute, kasama yung bumili sa kanya. Yung pangatlong picture, yan yung matanda na nakayakap doon sa babae, yan yung
prostitution sa Sri Lanka, mahirap na bansa yan. Pero, kay mahirap o mayaman, may ganon. Yung mga nakayukong babae, na kung saan dapat namimili ka sa kanila kung sinong gusto mo sipingan, ni-raid yan. Nakayuko silang lahat. At ito naman, yung naglalakad na lalaki, na kung saan yung mga prostitute nag-aantay na may bumili sa kanila. It seems, panalo ka ba? Panalo ka ba kapag nalulung ka rito? O kapag ikaw ay nagsimulang manood ng ganito, ito ba'y profitable sa'yo o panalo ka ba rito? It seems you are a winner when you enjoy and subscribe with pornography. Apparently, you pay it by giving away something precious. Akala mo panalo ka, pero you are giving away something precious. Ano yung precious na yan, Kuya Todd? Mindset. Etong picture na kasunod, yan yung brain-eating amoeba. Ang pangalan niyan ay Naegleria fowleri. Yung amoeba na to, kumakain niya ng brain. Pero ito, hindi amoeba kumakain dito. It is a mind-eating habit. We call it pornography. Yung isa, amoeba. Pero ito, pornografiya to. Ang binibira nito, pag-iisip mo. May papanoorin tayong video na maliit lang. Tungkol yan sa pagsibol ng customs. Sabi ko na pagka nanood ka ng pornografiya, ang pinambabayad mo yan, mindset. Yung buto dyan, yun ang mindset. Kapag yung mindset mo ay pinractice mo, yung mindset nagiging strong traditions. Yung strong traditions, yun yung makikita mong mga ugat na puti. Yun ang nire-represent nun. Kapag lumabas na yung halaman sa ground, nakikita mo na. It represents customs. Customs is made up of strong traditions that defines societies na nagdi-define ng mga lipunan natin. Nanggaling sila sa mindset. Go ahead. Yan yung buto, yan yung mindset. Yung puti, nag-uugat siya, strong traditions, hanggang sa nakita na natin as a definition ng society. Yun yung lumabas sa ground. Strong traditions coming out as customs, defining human societies. Pornography places the mind in bondage to sexual passions that leads to sinful practices which eventually characterizes a custom. Ang pornografiya, darating sa iyo na isang mindset, magkakaroon ka na ng mga strong tradition na magme-make up ng mindset na yan hanggang sa maging customs mo na. It can define societies. Okay. Dito sa unang apat, tungkol sa Pilipinas, yung huling tatlo tungkol sa ibang bansa. Nagsimula sa mindset, nagkaroon ng strong practices, it becomes customs. So, yung bondage of the mind began with the mindset, and then strong practices, and then customs. Let's talk about one. Yung sinasabi ng, ako, Pinoy ako Pinoy, tungkol sa Pinoy itong sasabihin ko. Pag ikaw dumating ka ng 21 years old, nagkatrabaho ka na, tatanungin ka sa opisina, binyagan ka na ba? Ikaw, inosente ka. Ano sasabihin mo?
Ano ibig sabihin ng binyagan? Nabinyagan na ako, nung maliit ako. Hindi na ibig sabihin. Binyagan ka na ba? Ibig sabihin, na-experiensya mo na ba ang sexual encounter? Ganon para maging in ka sa mga barkada mo doon sa opisina. Anong gagawin nila sa'yo? Dadaling ka nila sa sauna? Sila magbabayad ng babae para sa'yo at magkakaroon ka ng sexual encounter. Binyagan ka na. Nakalagay sa strong traditions ng Pinay. Yung salitang binyagan. Hindi foreign yan sa mga lalaki. Pangalawa, hindi ko nababanggitin, nakasulat na, no? Pagka in-exercise mo yan, yung pangalawa na yan, it is a way of acceptance to adulthood. Pagka hindi ka marunong yan, lalaki ka, bading ka ba? Kita mo yan? Naka-ingrained sa traditions natin. Etong practice na to, itong pangalawa na yan. Okay, let me mention that. That's masturbation. Ibig sabihin, dumating ka sa ganyang edad, di mo alam yan. Parang ikaw pa lumalabas na saksakan ka ng inosente pag di mo pa alam yan. Pero, it has become a traditional practice. It makes up a custom. Ibig sabihin, pagka lalaki ka, it is customary na dapat alam mo yan sa Pilipinas. Pangatlo, yung mga magulang, para turuan nila kung paano pumunta sa pag-aasawa yung anak nila, sana alam mo na yan. Anong ibibigay sa kanila? Yung pornography yung ibibigay. So, bibigyan sila ng mga babasahin na tungkol doon sa sexual encounters, bibigyan sila ng babasahin tungkol sa pornografiya, papanoorin sila ng mga video para malaman mo. Para pagka nag-asawa ka na, alam mo na. Just imagine, imbis na yung pagtuturo ng magulang, tungkol doon sa preservation ng family, anong tinuro niya ron sa anak niya? Binigay niya yung ganong material. Merong disconnect doon sa gusto ng ibang mga magulang natin. Hindi ko naman sinasabi na masyado akong magaling o nakarating na ako sa estado ng perfeksyon. Pero nakikita ko yung disconnect na kung magulang ka, tapos tuturo mo yung anak mo ng tungkol sa pagpapamilya, tapos ganitong material ibibigay mo. Parang may disconnect. Dapat ang ituro mo kung paano in-establish yung pamilya, saan ka pupunta. Ang Diyos yung nag-establish ng pamilya, dapat sana ganun ang turo mo. Pang-apat, yung strong tradition yan. Ibig sabihin, custom yan na pagka may nakabuka ka, kinakailangan mo samantalahin para makita mo kung ano yung nasa singit. Pamboboso. Nasa tradisyon na naka-ingrained yan, na kung saan it becomes an identity of a society. Pagka minsan, hindi lang lalaki ang nakakagawa niyan. Pati babae din. Pag kami nakakasalubong ako na tao na nakabukas ang zipper, humihinto ako. Tapos sinasabi ko, bukas ang zipper mo. And then, salamat po kuya. Why? Kasi, Kristiyano ka, ayaw mo na may iba pang matisod doon sa makakasalubong nila na yun. Stop na sa'yo. Hindi pa naman ako nasasampal kapag ginawa ko yun. No? Maayos naman pag sinabi ko. Pupunta tayo rin sa katotohanan na ang pornografiya naka-ingrained sa strong traditions ng Pinoy, naka-ingrained sa customs. When you get yourself to adulthood, kapag dumating ka na sa hustong gulang, naka-ingrained sa custom. Yan ang gusto kong obserbahan natin. Ngayon, dadako tayo doon sa 3 instances sa ibang bansa. Pagka pumunta tayo doon, sasabihin mo, ano yan, Kuya Ton? Medyo bastos yan. Sa kanila, hindi bastos. Pero sa atin, malaswana. Bakit ganun sa kanila? Bakit nakalagay yon sa kanila? Nakalagay ito doon sa mga temples, sa mga bahay-sambahan nila.
Punta tayo rito. Sa India, meron dong malaking worship complex na merong 85 temples. Doon sa complex na 'yon, no? Ang tawag nila Khajuraho. Doon sa Khajuraho na 'yon, dati 85 yung temples doon, ngayon 22 na lang. At isa 'yan sa mga temples nun. Doon sa Indian theology, yung mga statues na to na nakalagay sa temple nila ay meron silang pinapakitang paniniwala doon sa paggawa nila niyan. Ang pinapakita nila ay yung Purushata. Yung Purushata, naniniwala sila na yung Purushata dapat ma-experience nila yon. Ano-ano yung Purushata? Dharma, Kama, Artha, Moksha. Di natin naintindihan, no? Ang ibig sabihin nun, dapat ma-experience mo yung apat. Kung ikaw ay isang Hindu, no? Righteousness, Dharma, Kama, pleasure, Artha, riches, at Moksha, immortality. Dapat ma-experience mong hindi na bumalik doon sa cycle ng magiging tao, pagka masama, magiging aso, ipis. Tapos babalik ulit sa pagiging tao. Sana makalabas ka na sa cycle na yan. Yun yung sinasabing moksha o immortality. Riches. Sana ma-experience mo yung lasap ng kayamanan. Sa kanila, merong mga kaste. Pagka mahirap ka, nasa mababang kaste ka, hindi mo pwedeng idemanda yung mga nasa mataas na kaste. Kaya doon, mas mababang kaste, hindi nakakapagdemanda. Kung anong gawin sa kanila, wala silang karapatan. Dito sa mga makikita natin na mga figures, ipinapakita yung apat na yon na dapat nilang ma-experiensya. Dito sa nakapakita na to, ipinapakita yung kama o pleasure. Yung lalaki sa taas ay merong engagement, sexual engagement doon sa babae sa baba. At yung dalawang babae dito sa kaliwa at sa kanan. Tingnan mo yung ginagawa ng babae doon sa baba, doon sa babae sa kanan. Lahat ito ay nagpapakita ng pleasure o kama. Nakakwintas sila. Nagpapakita ng experience of riches. Yung tatlo yung pag-aari mong babae ay nagpapakita ng kapangyarihan. Pero dito sa illustration na to, hindi ko makita yung righteousness. I'm not sure kung kasama dyan yun. Okay. Alright. Tapos na tayo sa India, pinakita natin na naka-ingrained sa costume. Naka-ingrained sa costume yung mindset. At kung ikaw ay galing ka sa ibang culture, iba definitions mo, ma-offend ka pag nakita mo yon. Mga turista kumuha niyan nung shots na yan. Itong susunod natin, doon naman to sa Naples, sa Italy. Yung Pompey. No? Ang Pompey, port city yan, parang Maynila. Port city na malapit sa Naples, Italy. Saan kilala yung Saan kilala tong Pompey? Itong nakikita mo sa inset, nakadrawing yan sa wall. Doon sa wall ng Lupinare. Ano yung Lupinare, Kuya Tony? Doon sa Pompey, meron tinatawag na Lupinare Grande. Yung Lupinare Grande, sa Ingles ay Grande meaning great. Lupinare is brothel o house of prostitution. Nakikita mo yan, yung babae dyan, Greek, kaya maputi. At yung kasama niya, yung
patron. So, iba-iba nagdadak doon sa Pompey. So, lahat yon kliyente nila. And it is a big business. It is a big business, yung prostitution na yan sa Pompey. Ito yung litrato ng bahay. Doon sa taas niyan, mayroon 5 kwarto na pangmayaman. Pero pagka mahirap ka, nandun ka sa baba, ang kama ron sa baba, bato. Mahirap ka lang eh. Pero pagka mayaman ka, doon ka sa taas. So, 5 sa taas na kwarto, 5 sa baba, to exercise prostitution. Makikita mo na doon sa wall, masyadong offensive, di ba? Ginagamit yung male organ para ipanturo ng direksyon. Ginagamit ang male organ para sabihin na dito masisiyahan ka. Para to illustrate. Yung pangalawang picture, yan yung kumbaga, hindi araw ang ginamit para ituro kung nasan yung prostitution house. Ginamit yung nakaukit sa bato sa ano yan, sa kalsada nakaukit yan. Very pervasive, a kind of mindset that has a strong traditional practice that leads to a custom. Kapag nandun ka sa Rome, pagka sinabi, tara, punta tayong Pompey, ano nasa isip mo? Yung definition ng society na prostitution yung pupuntahan niya. Punta tayo sa Ireland. Ito makikita mo rito ay, ang tawag nila dyan ay Sheila na gig. With due respect kung Sheila pangalan mo, no? Kapangalan mo to. Iba yung pagkaka-spelling mo ng Sheila, no? Ano ang ibig sabihin itong Sheila na gig? Ano yan, Kuya Tony? Sheila na gig is, makikita mo yan, kapag kapinto to, dito sa gilid niyan, may Sheila na gig na nakaukit. Ano, bakit may nakaukit na ganyan? Nakaukit sa pinto ng simbahan. Bakit, Kuya Tony? Nakaukit yan doon sa mga pintuan ng mga simbahan na nandoon sa rural area ng Ireland. Rural area ng Ireland, rural area ng England, rural area ng France. May nag-comment, bakit? Nandun yan sa, ano ba ibig sabihin ng Sheila na gig? Yan Sheila na gig, nagre-represent sa isang babae na kung saan yung kanyang female organ ay kanyang binukas. Ibinuyangyang sa mundo. Bakit? Sabi ko, bakit naman? Bakit babae naman ginamit yan? Meron silang paniniwalang pagano. Nung dumating ang Kristyanismo sa lugar na yon, humalo yung paganismo rin sa Kristyanismo. Imagine, pintuan ng simbahan yon, hindi simbahan na reform yan, no? Hindi simbahan na reform. Andiyan sa pintuan ng simbahan, anong ibig mo sabihin? Na yung Sheila na gig na nagre-represent ng female sprite. Di ba? Sprite na soft drinks? Ang ibig sabihin ng sprite sa kanila, fairy. Naniniwala sila sa engkanto. Kaya, yung paniwala nila na yung kanilang mga kaharian, yung kanilang mga kalupaan, yung kanilang mga gate, yung territorial limits nila ay magagwardyan ng mga prairie na to, nadala nila. Anong gusto natin palabasin? A mindset that has become strong in traditional practice becomes a custom. Yun ang gusto nating ipakita dito sa sinasabi natin. Makikita mo sa Pinas, makikita mo sa India, makikita mo sa Pompey, makikita mo sa Ireland. Sheila na gigs are figurative carvings of naked women displaying an exaggerated female genitalia. They are architectural designs found throughout most of Europe, carved on side of cathedral doors, castles, and other buildings. Sheilas often are positioned over doors or windows, presumably to protect these openings. Sabi ko sa inyo na
nagiging identity ng place, di ba? There was a time na may barko nung 1781, ang British Navy, 1781, pinangalanan nilang Sheila HMS. Ibig sabihin ng HMS, Her Majesty's Ship. HMS Sheila Nagig. It has become an identity, meaning that ship is from Ireland. Di ba? Nagiging identity siya. Pero it started with the mindset. So, ina-acknowledge natin na nandito tayo sa dangerous times. Nandito tayo sa last days, no? Anong sinabi doon sa 2 Timothy chapter 3? Sabi rito, ngunit unawain mo ito, 2 Timothy 3:1. Na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Ano yung sinabing, knowing this, that in the last days, perilous, dangerous, difficult time will come. Anong ibig kayang sabihin ng difficult? Sa pagkakagamit sa original, pag sinabing difficult, ibig sabihin hard to bear, mahirap dalin. Fiercely difficult to cope. Mahihirapan kang mag-cope up. Yan ang ibig sabihin ng kapighatian sa Griego. Sabi doon sa 2 Timothy 3:7, laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. As we acknowledge that we are on a period in history, habang ina-acknowledge natin na nandito tayo sa period ng kasaysayan na kung saan nakatayo tayo sa very influential current. Napakalakas na current ang ating kinatatayuan sa panahon natin. Yung iba sa inyo, nandun ako kanina nung nagpa-register kayo. Tinanong ko ngayon yung kaibigan, ilang taon na yun? Di nagpa-register kasi pakiramdam ko 5 years old. Buti na lang, 14 years old na pala. Ibig sabihin, maliit lang eh. Pero natakot ako. Baka mamaya ako pa magdala sa iyo sa kalaswaan eh. Dito sa pakikinggan mo. Baka matisod ka. Of which sinasabi na natin kanina na ito ay pinagsikapan natin na maunawaan natin yung gawa ng Diyos dito sa pinag-uusapan natin. Of which, sana nandiyan kayo mamaya, importante yung second part. Sabi rito, as we acknowledge that we are on a period in history where we are standing on its very influential current. Nakatayo tayo sa isang parang rumaragasang ilog na pwede na tayong matumba sa sobrang lakas ng agos. Kinikilala natin din ang encouragement na galing sa salita ng Diyos. While we encourage na yung kinatatayuan natin, napakalakas ng current. Maaaring ma-impluwensyan ako, maaaring ma-impluwensyan ng mga kasama ko, maaaring ma-impluwensyan ng mahal ko sa buhay. That's one part. Pero kinikilala din natin na may encouragement ang Espiritu ng Diyos sa ganitong panahon. Sabi dito, subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Dalawang bagay. Manatili, matatag. Yan yung sinasabi dito sa 2 Timothy 3:14. Sabi, yamang na ikaw ay nasa panahon na napakasama. Anong sinabi? Dalawang bagay. Manatili at maging matatag. Subalit manatili ka saan? Saan ka mananatili? Doon sa mga bagay na natutunan mo na. Ano yung sinasabing natutunan ni Apostle Pablo? Ang sinusulatan si Timoteo, ibig sabihin, ito yung mga natutunan mo doon sa luwalhati ni Kristo Jesus, doon sa pagtatapos niya ng gawain ng pagliligtas.
doon sa mga kaluwalhatian na associated do sa ginawa ni Kristo at sa kanyang pagkatao, huwag mong kalilimutan, manatili ka ron. Maging matatag ka ron sa iyong pinaniniwalaan. So, doon sa lakas ng agos ng kasamaan at kalaswaan, ano yung dalawang M na dapat nating hawakan? Manatili at maging matatag. Ito'y may isang kaisipan sa sulat ng Apostol Juan. Pag sinabing manatili, sabi niya ron, ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. Pag sinabing manatili, ang ibig sabihin yan, kung ikaw ay bisita, huwag ka munang umalis, huwag ka munang bumalik sa bayan nyo. Ibig sabihin ng manatili, please stay o do not depart. Do not leave, do not depart, continue to be present. Yan ang ibig sabihin ng manatili. We are a part of a changing digital society with digital entertainment. Using digital payments by merchant codes, not by credit cards, via digital money. An age where people can create porn sites and they are rewarded at the expense of other people. Isa sa pinakamalaking business sa Amerika yung porn. Yung porn na business. Dahil na nasa digital society, sinasabi ko kanina doon sa statement ko na nandito tayo sa digital society. Hindi kinakailangan na makita ng magulang mo kung ilan yung nilalike mo. Hindi rin kinakailangan makita nung may-ari nung link na gusto mo sila. Kailan nila nakikita? Maski hindi mo pindutin yung like. Maski hindi mo pindutin yung like. Meron tinatawag na algorithm o algoritmo. Hindi ko alam Tagalogin yung algoritmo no? Ang algorithm ay isang proseso na pagka naging ganito, ganito susunod. Pero kapag hindi, ganito susunod. Yun ang algoritmo Isang proseso na automatic. Yan. Yun ang kaya kong i-explain sa algoritmo. May algoritmo yung mga Facebook feed. Hindi mo ilalike, pero bakit nasabi na gusto ko to? Biglang lalabas uli yung mga ganong mga advertisement sa'yo. Bakit? Kasi ang algorithm nun ay timing. Kapag tinitigan mo yung feed, halimbawa, TikTok. Ako, TikTok ng basketball yung madalas kong i-click na tinititigan ko kung paano nakalusot yung bola Yun ang lagi lumalabas doon sa feed ko. Kasi tinitigan ko ng matagal. Kaya kung ikaw, hindi mo kinakailangan i-like yung mga nakikita mo. Kasi yung algorithm nun nakakalibrate sa timing. Ibig sabihin, tinitigan mo siya ng matagal. Let's say, 5 seconds, over. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Pagkatapos ng video, which is something like 90 seconds, 1.5 minute, inulit mo pa ulit. Kitang-kita na gusto mo siya. So nakalagay na siya sa profile mo na itong taon to ay gusto yung mga ganitong video. Ano pa? Kilala mo si Snowden, di ba? Si Snowden ay dating member na CIA. Ang internet na ginagamit natin, military grade yan dati, hindi yan industrial o commercial grade. Pagka internet, ang tawag nila dyan dati, nung hindi pa nilalabas ng militar ng Amerika, ang tawag nila dyan ay echelon. Kaya yung simbolo ng Internet Explorer ni Bill Gates ay letter E na mayroong orbit. Explorer. Bakit? Kasi pagka sinabi mong www.
tapos ganyan, tapos .com. Pagka .com, automatic yan, US yan. Pero pagka nakita mo .com.ph, Pilipinas yan. .com.jp, Japan yan. Mga ganyan. Lahat ng mga dinadala natin telepono ay parang telepono na yun ang dulo ng ugat. Kaya pagka binuksan mo yung telepono mo, anong tawag dyan? Yan ay isang particular na address. Meron kang IP address, Internet Protocol address sa telepono mo, na doon nalalaman na itong IP address na to, no matter kung bata ka o matanda kang nag-view, ito mga gusto ng IP address na to. Kaya pupunta doon sa telepono mo, yung mga binabadan mo ng tingin. Babad lang ng tingin yon. Ano pa kaya kapag ka binookmark mo? Di ba? Merong gusto mo ba to? Di i-bookmark mo na. Pagka binookmark mo yan, lalo na kapag ka binookmark mo, itong pinag-uusapan natin, maaring maapektuhan ang mga ginagawa mo, pwede silang makaapekto ng mga files mo. Anong sinabi nung isang militar dati? Ginagamit ang pornography para makapenetrate ng mga files ninyo. Magbubukas ka sa internet na nakalink doon sa mga folders mo sa computer. They can get into that. Tanungin natin si Snowden. Si Snowden na nagsabi doon. Yung telepono mo, may camera, tama? Maski nakapatay pala yun, nakikita ginagawa mo. Lalo na kung nakatapat sa'yo. Hindi ko naman sinasabi na kung gagawa ka ng kasalanan, huwag mong iharap yung camera mo. Kasi nakikita talaga ng provider kung anong ginagawa mo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na napakasama talaga ng kinalalagyan nating panahon. Sabi nga ni Elon Musk, alam mo, I don't like Facebook, sabi niya ganon. Sabi niya, bakit? Kasi it destroy communities. Sabi ni Snowden, si Snowden nung kumalas na sa CIA, nagtago na siya sa Russia, at may pelikula na yon, may pelikula na siyang kay Snowden. Ano sinabi ni Snowden? Hindi kinakalakal ng Facebook yung mga nakikita mo ron na kinakalakal. Ang kinakalakal sa Facebook, ikaw. Yan ang sinabi niya. Ikaw ang kinakalakal. You are the one being sold. Doon pa naman sa Facebook, lahat ng nangyari sa'yo, kagigising mo lang, this is me, just woke up. Yan. Tapos maya-maya pupunta sa inom, this is me drinking water. This is me exploding in anger. Ito naman ang mga ginawa ko. You know, what happened? Pino-profile ka ng mga ginagawa mo. Nakikita ko ano design mo sa kwarto. Nakikita kung sino mga kamag-anak mo. That is exactly what they did to us. Kapag nakita ko sino lahat ng kamag-anak mo, nakita ko sino lahat ng mga kaibigan mo, what is that? That's profile, di ba? Kapag sabi nga ni Snowden, ang dali-daling i-profile, ang dali-daling hanapin kung sinong terorista eh. Nabubuksan nila yung email. Kaya nila nabuksan ng email natin. Maski na strong pa password mo, gumamit ka pa ng mga characters, kaya nilang buksan. Nakikita nga nila eh. Di ba yung minister ng Germany, sinabi ni Merkel, sabi niya, iniispayan niyo ba kami? Ganyang kasama yung panahon natin. Pero bagamat masama, may katotohanan na merong mga butas ng liwanag dito sa kinalalagyan natin. Nadinig mo na ito salita na to? Homeostasis.
Ang bigat niya, kaya to, ngayon ko lang nadinig yan, ng homeostasis. Homeostasis, merong living organism, sa living organism lang ginagamit yan, yung living organism napunta ng ibang environment. Ang mangyayari sa living organism na yon, magkakaroon siya ng adjustment sa environment at makaka-cope up na siya. Yung homeostasis, yan yung ability to maintain internal stability in an organism in response to the environmental changes. Meron kang coping mechanism. Bakit ka nilalagnat? Kasi yung temperature ng katawan natin, dinisign ng Diyos na homeostasis. Coping mechanism, pagka merong sakit na pumunta sa iyo o infection, ang tendency, magko-cope up yung katawan mo, lalagnatin ka, tatas temperature mo. Coping mechanism. May coping mechanism na ibinigay sa scriptures. Yung coping mechanism na yon, tungkol sa pagkakaunawa ng person at ginawa ni Jesus. The person and works of Jesus Christ is a coping mechanism to those who understands it. Sana mamaya nandiyan kayo tungkol yan doon. Gusto kong sabihin sa iyo tungkol sa coping mechanism sa napakasamang panahon. Etong isda na to. Ito ang isda na ma-impluwensya, isda na maraming ecosystem ang binalance niyan. Ang mga, tawag dyan, salmon. Ang sarap niyan, no? Sarap ng laman niya, makakapal, tapos ang tinik, madaling itulak. A wild salmon, one of the world's most popular and most important fish, they begin their lives in river and streams, and then they migrate to the sea, where they spend the next several years until they mature, and then they return to the same rivers and streams to spawn. Spawn, ibig sabihin, para mangitlog at para mamatay. Parang tao yung mga yan. Galing sa stream, pupunta sa karagatan, lalaki ron, tapos babalik doon sa rivers, doon sa pinagpanganakan sa kanila. Ano ba tinuturo niyan, Kuya Ton, yung salmon? Tinuturuan niya tayong lumaban. Nandito tayo sa dangerous times and it is very, challenging to study that kind of fish. Nakaka-challenge siya, no? Yung agos, pababa. Pero asan ang direksyon? Pasalungat sa agos, tumatalon. Nakapanood na ako ng isang oso, ng bear. Pagkatapos niyang matulog ng 3 buwan, 90 days, nag-hibernate, no? Hindi naman natulog. Hindi lumabas. Paglabas niya, eksakto spring, no? Natunaw na yung mga yelo. So, winter, hibernate siya. Di siya lalabas, malamig. Pagdating ng spring, matutunaw yung yelo. Aagos na yung streams. Ayan na yung mga salmon. Lumulundag, pinipikat na lang nung bear. Nandun na sa labas. Ganong kaganda nung sinustain ng Diyos itong ecosystem at isa sa mga pagpapala itong salmon. Anong tinuturo ng salmon? Yung pagsalungat sa agos. Salmons are anadromous. Ibig sabihin ng anadromous, they migrate upward the river. Hindi they migrate along the river, they migrate upward stream. We acknowledge the term homeostasis. We acknowledge the creatures, the existence of the creatures like salmon. Pangatlo, ina-acknowledge natin yung existence ng katotohanan ng faith. Itong tatlo na to, mga phenomena sila na kung ikaw ay natrap sa pornografiya at gusto mong umahon, dapat matuto ka dito sa tatlo na to.
Sinabi yung faith. Sinabi ng faith. Sabi sa Ephesians chapter 2, sabi doon, kayo na mga dating patay sa inyong kasalanan ay kanyang binuhay. Sabi ron sa verse 8 and 9, for by grace are ye saved. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, baka kayo'y magyabang. Sabi ron, but by faith, it is the gift of God. Yung faith as a gift of God, nung minention ni John, doon sa kanyang sulat, sabi, and this is the faith that overcomes the world. Totoo ba yan, Kuya Ton? Yan ang nakasulat. Yung faith na ibinigay ng Diyos doon sa makasalanan, nung siya ay lumapit kay Kristo Jesus, hindi ito bahagi ng kanyang sarili, kundi ito ay galing sa Diyos. And because God gave faith to those people who came to Him, itong mga taon to nagpapatuloy sa Panginoon, nagpapatuloy sa katwiran. Yan ang dalangin namin. Sana magpatuloy ka sa katwiran. At kung hindi mo pa alam yung katwiran na tungkol sa Panginoon, sana nandiyan ka mamaya para marinig mo. Yan ang tungkol mamaya sa ating second part. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat na sa kabila, Panginoon, ng mindset na nag-create ng strong traditions sa gitna namin. Tradisyon na nakakatisod, tradisyon na maaari kaming madala. Hindi alam ng magulang namin, pero nadala na kami. At ito ay tumatak at kami naging bahagi ng custom na ito. Panginoon, nawa ay mahabag po kayo sa panahon namin. Mahabag po kayo sa amin. At sa aming panahon ay sumama ka sa amin at bigyan mo kami nung sinasabi sa Ephesians chapter 2 ng pananampalataya na nag-overcome ng world. Sana po, Panginoon, kayo po ang dakilain ng mga susunod pa namin pag-uusapan. Ito po ang aming dalangin kay Kristo Jesus. Siya nawa. Yung disclaimer po natin dito, no, mga kaibigan, mga kapatid, hindi magbibigay si Kuya Tony ng alternative na solution sa pornography. Hindi po. Nandito po tayo para tignan natin yung solution na binigay na sa atin. Okay? Kasi baka sabihin nyo, pag ako'y nagbigay ng solusyon at ito'y mabali, ako'y sisihin. So, mamaya meron tayong ibinigay na solusyon na matagal nang nangyari. At yun titinan natin mamaya. At bago yun, saglit tayong manalangin ulit. Let us pray for our second part. Panginoon, kayo po ang sumaamin, ang iyong Santong Espiritu sa pagkakataon na pag-usapan namin ang mga bagay na to na maselan at sumira ng buhay ng mga kamag-anak namin, ng aming buhay. Nawa, Panginoon, kami matuto at kami ay tumingin sa iyo na lubos na makapangyarihan. Ito po ang aming dalangin kay Kristo Jesus. Siya nawa. So, slide number 28. Yan. Okay. So, sabi natin, pag nanood ka ng pornografiya, may binabayaran nga. Ano yung pinambabayad natin? Pera ba? Ang pinambabayad natin, isipan natin yung pinambabayad natin. We are giving away our mindset. We are giving away our person. We are giving away ourselves. Ang tanong ko yun, Tony, how do we get back our mind? Paano ba namin mababawi yung pag-iisip namin? Paano namin mababawi yung sarili namin?
As we begin with the second part of our seminar, we ask ourselves, how do we recover our mind, our person, ourselves from pornography? Because our humanity started with God when He said, "Let us make man in our image," our safest and surest way to recover our mindset that is imprisoned by pornography, the safest and surest way is to go back in the beginning. Let us see how we were made and how God viewed the humankind different from other creation. Naalala mo tong figure na to? Mindset creates strong practices which eventually becomes the definition of societies. No longer. Yeah. We will no longer play the video, pero naiintindihan mo yung proseso na to. Nagsimula sa mindset, naging strong practices, pinag-uusapan, tinuturo ng magulang, tinuturo ng kaibigan sa opisina, ginagamit na pang-entertainment yung kabastusan doon sa sa opisina. Ganyan. It becomes strong practices until it becomes a defining trait ng society called customs. Mindset is where societies develop identities. So, yan yung pinag-usapan natin kanina. If strong traditional practices makes up customs and one's cultural identity, is it possible to change strong traditional practices? Posible ba na mag-iba ang traditional practices? Posible. Yan ang sinasabi ng ating panahon. Sinasabi ng kasaysayan na posible. Isang sample, dati, nung nagpunta na Saudi ang aking tatay, ako ang taga-report ng pamilya. Report ng kapatid ko, report ng sumunod kong kapatid tungkol sa mga ginastos, ano yung mga pinagbibili, nakapile yan. Itutupi ko yan, lalagay ko sa airmail na envelope, pupunta ako pa sa office, bibili ko ng post ng stamp. Pagka papuntang Saudi, 20 yon, 20 pesos. Pero kapag local lang, 5 pesos. Dumating yung email. Palagi mo, gagawin ko pa yan? Dumating na yung email. Hindi ko na gagawin yan. Pero yung mga nandun sa ibang bansa, sa UK, they still would like to maintain yung postcard. Okay, pagdating mo ron, send me a postcard. Kaya sa postcard, nakalagay yung picture ng lugar, tapos sa likod, pwede ka sumulat, padala mo sa kanya. Ganon pa rin yung ugali ng iba. Pero makaluma na yon. Ang gusto ko lang sabihin, naluluma ang traditional practices. Kailan? Pag may dumating na valuable substitute. Email is a valuable substitute with postcard. Ano pa? Dati ang biyahe ng mga tao, Amerika patungong New York. England patungong New York. Steamship. Bibili ng ticket, nando sa steamship, ng weeks, bago makarating ng New York. May eroplano na. Mag-i-steamship pa ba? A valuable substitute came in. Ang tawag, eroplano. Mag-i-steamship pa ba ako? Hindi na. Calculator. Magkaka-calculator pa ba ako? Pupunta lang ako ron sa isang cell ng Excel. Mas malaki pa yung number ng digits doon kaysa calculator. Hindi na ako magka-calculator sa text messages. Magte-text pa ba ako ng matindi? Isang video na lang. Sasabihin ko pa sa iyo na, ito, dumating na sila inang. Nandito na. Punta na kayo rito. Isang picture lang. Andito na sila inang. Tapos, nag-i-improve ang mga bagay na nakakapagbago ng traditional practices. Yung analog, nagiging digital. Dati, ang laro lang namin, Super Mario. Kita mo kung gaano katanda si Ketan. Yung yung Pac-Man, yung hinahabol yun ang laro namin dati, doon sa malaking video, yun eh. Pero ngayon,
Ragnarok? Hindi ko alam yung Ragnarok eh. Tapos may mga laro pa ngayon na may mga laro pa ngayon dati, nagpapakain kami ng dinosaur eh na doon sa may mga alaga kami dinosaur doon sa telepono. Umiiyak 'yon, ibig sabihin pakainin na namin. Pero ngayon, iba na ngayon yung mga laro eh. Nadinig ko yung laro na yon na pwede ka palang mag-asawa doon sa laro na yon, na pwede kayong mag-roleplay na ako yung husband, ikaw yung wife ha. Tapos nagkaka-developan, lumalabas yung kanilang relationship doon sa messenger. Before you know it, eto na. Nandito na nga itong pinag-uusapan natin. Tapos eto pa yung feed up mo ron sa sarili mo. What will happen to you? You'll get into that. Tinaniman ka ng pornografiya, tapos umengage ka ng ganong laro, mukat-mukat mo. Illicit relationship mo pupuntahan mo. Eh kung Kristiyano ka pa, tapos nakikipaglaro ka sa ganong laro na unbelieving yon, tapos tinatawag ka na, Daddy, sarap pakinggan, di ba? Wow! Ganda pa naman. Sayang. Ganon na mga susumbat sa iyo ng laman mo. So what will happen to you? You'll get into it, di mo alam. Kinukulture mo na yung ganong laro na roleplay. Hindi ko naman sinasabing bawal makipaglaro sa unbelieving. Pero, RPG. Thank you. Pero, what happened to you? Sabi nga nung aklat ng Roma, ikaw ay ibinigay mo ang iyong mga members. You have yielded your members to sin. Ibinigay mo ang iyong mga sangkap, ang iyong pag-iisip, ang iyong pagsasalita doon sa kasalanan. Okay, ituloy natin. So, Kuya Tony, sinasabi mo na ang pornografiya na nakaka-impluwensya ng mindset, na eventually nagiging strong traditions, becoming custom, yung traditional practices pala, pwede palang ma-overcome, yes, ng valuable substitute. Pagka merong maraming user na bumibili nun, maraming user na gumagamit o nagdi-demand ng valuable substitute, nagkakaroon to ng ability na baguhin ang culture. Katulad dati, para makabili ka ng mouse, pupunta pa ako ron sa supermarket. Para doon sa SM Superstore, ganyan, SM Electronic Store, para makabili ng mouse. Pero ngayon, Shopee. Pagkaano ka lang ng Shopee o Lazada, mas mura pa. Hindi pa ako nag-travel dun. Ihahatid lang dito yung mouse. What's that? Alternative. Alternative shopping. A valuable alternative existed na naka-impluwensya ng strong practice. Pagka may valuable substitute, nakaka-impluwensya to ng nagiging agent of change sila. Nagiging agent ng pagbabago, no? Yung change ng custom, nagre-require siya ng change ng mindset. Bago mabago tong custom, dapat mabago tong mindset na nagbibigay ng strong traditional practices. The mind recognizes and experience a valuable substitute, and then yung valuable substitute, ipine-preferred, dinedemand ng maraming user. Pagkatapos nun, yung valuable substitute, magiging strong practices that identifies a community, magiging nakasanayan na sila, magre-result sa new custom. Yung Coca-Cola, hindi nagbabago yan. Hindi naman natin ginagawa yung Coca-Cola eh. Galing sa Georgia, sa Atlanta, i-deliver yung mga high-pressured na mga tangke nila rito na syrup, at pagdating dito sa planta, sa Laguna, lalagyan ng tubig at ilalagay nila sa mga bote.
Kaya ang tawag sa kanila, Coca-Cola Bottlers Philippines. Taga-bote sila. Kasi tubig lang dinadagdag doon. Pero yung Coke, bata pa ako, naabutan ko na yung Coke. I'd like to leave the world a thing. Yan ang katalasas ng Coke. A perfect harmony. Yan ang patalasas ng Coke dati, maliit pa ako. Panahon pa ng martial law. Hindi nagbago lasa, pare-pareho hanggang ngayon. Ano nagbago? Iba-iba ang patalastas. Nung nauna yung, ano tayo, yung kay ano ba yun? Kay Maine at saka doon sa kay sinong yun? Lalaki yun. Pinag-partner si Maine at saka siya. Anong ginawa ng Coke? Sige, partner kayo ha. Yung patalastas, lahat sila nakasuot ng pula. What is pula? Yun yung color ng Coke. Pare-parehong Coke. Iba-ibang panahon, Coke pa rin. Iba-ibang panahon ng Pompey, panahon ng temples doon sa India, panahon natin, pare-parehong panahon, pero iisang klase ng kasalanan. Ito ang atake, mindset. Kuya Ton, ito ba yung valuable substitute na sinasabi mo, Salmon? Hindi. Nilagay ko lang yan, pampatawa. Doon sa pag-recover natin ng mindset na ninakaw ng mali siya ng pornografiya, para ma-recover natin yung mindset natin sa kalaswaan ng pornografiya, wala tayong valuable substitute. Naiintindihan nyo ba yun? Walang valuable substitute sa kanya. Saksakan ng lakas. Ano masasubstitute ko sa pornography? May sarap na binibigay, hindi mo kinakailangan mabuko, ikaw lang nakakaalam. Parang maganda, di ba? Pero di mo alam, alipin ka pala. Is there a substitute for this prison na walang rehas? Sinasuggest ng ating katotohanang dala ng scriptures, we need to go back where we started. Dapat nating i-rewind. I-rewind natin ang ating pangunawa sa hinaharap natin. Nakita mo, ganito ang kalaswaan sa panahon natin, yan din yung kalaswaan sa panahon nila. Eh bakit din natin tingnan kung ano yung ginawa doon sa unang-una, baka matuto tayo. That is what we are going to rediscover today. After exhausting ourselves for the valuable substitute among us, after which we found nothing, we are invited to look back from where we started. Saan tayo nagsimula? Imago Dei, image of God. Nagsimula tayo sa Diyos. Diyan po tayo nagsimula. Sinabi diyan, sa Genesis 1:26, Genesis chapter 1, sa unang-unang aklat, no? Verse 26, tsaka 27, sabi diyon, let us make man in our image, after our likeness. Us, our image, our likeness. Medyo special pala tayo. Galing pala tayo sa Diyos. Yung Diyos, pagkatapos niya mag-create ng four-footed beast, He made man out of the dust of the earth. Pero bago niya ginawa yun, meron siyang meditation. Ano yung meditation niya? Let us make man. He has a constitution of man in his mind. Dapat malaman natin yun. Pornografiya ba yun? Nasa constitution ng isip ng Diyos nung nilalang niya tao? Ha? Sabi diyan, let us make man in our image. Hindi niya kausap ang anghel. Hindi anghel ang kausap niya rito. Ang kausap niya, sinabi doon sa scriptures, in the beginning was the Word, and the Word was with God,
And the Word was God. The same was in the beginning with God, and the Word became flesh and dwelt among us. Yan yung kausap niya. Manlalalang ang kausap niya. Hindi nilalang. Manlalalang. So, we need to ask, where did we start? The scripture tells us we started with God. Sinabi ng Diyos, let us make man in our image. Hindi niya kinonsult ang anghel kung ano magiging design ng man. Yun nasa isip niya ang nasunod. Meron siyang sinabi doon sa verse 24 at saka sa verse 28 ng Genesis. No? Meron sinabi ron na salitang verb, blessed. No? Doon unang ginamit yung salitahan na yon. Hindi Psalms chapter 1 ang pinanggamitan ng blessed na una. Dito sa chapter 1 ng Genesis, ginamit yung salitang blessed. At pagka tinignan mo sa original, yung salitang blessed ay lumuhod, tunil. Ang Hebrew word ay barak, tunil. Doon sa verse 22 at saka verse 28, ginamit yung salitang and God blessed them, referring to yung mga creatures sa dagat at saka creatures sa himpapawid. And God blessed them, and they multiply according to their own kind. Pagdating sa 28, ginamit din ng blessed. Verb. Okay? Nung nilalang niya ang four-footed beast, yung creeping things, yung mga gumagapang, at saka nilalang niya ang tao. Pero nung sinabi niya sa 28 yung, and God blessed them, hindi niya sinama yung four-footed beast. Tumutukoy lang siya doon sa man. Bakit? Kasi meron siyang dinuktong doon sa salita niya. And God blessed them and gave them dominion over the fish of the sea, the fowls of the air, the four-footed beast, and the creeping things. Dalawa ang binigay niya. He blessed them and He gave them dominion. Dito iikot yung discussion natin sa part 2. Dalawa, blessed, dominion. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. Question. Kuya Tony, nilalang sa 5th day yung mga isda at saka mga ibon. Nilalang sa 6th day, four-footed beasts at saka mga tao. May nauna dyan. God created light. God created the space. God created the heavens. God created the heavenly bodies. Ang ganda ng Saturn. Ang dami palang ring nun. Ang dami niyang buwan. Hindi lang yun. Nung kinreate ang Earth, nakatilt ng 23 degrees, hindi natatanggal doon sa sa orbit, umu-orbit sa sun ng 366 days in 4 years. Ang ganda ng pagkakalalang nun, bakit hindi ginamitan ng blessed yun? Bakit hindi ginamitan ng blessed nung kinreate yung mga plants? Bakit nung ginawa yung mga creatures made of flesh, doon lang ginamit ang blessed? Kinreate yung mga isda made of flesh na nasa sea. Kinreate yung mga ibon made of flesh na nasa air. Kinreate yung four-footed beast nasa land. And then He created man to whom He attributed dominion. Bakit doon may kasamang dominion? Dito blessed lang, pero same usage ng blessed doon sa man. Pag pinag-aralan mo yung barak, no? Tunil and to subdue,
Of all these creatures made of flesh, it is only the humankind that has a humanity stamped with the image of God that was given the authority of dominion over all flesh. Etong mga four-footed beasts, yung mga ibon tsaka mga isda, hindi sila associated sa salitang our image. Hindi sila associated sa imago Dei, sa image ng Diyos. Hindi sila kasali sa us. Let us make man in our image. Hindi sila image, hindi sila worthy na mag-bear ng image of God. And what happened with Egypt? Ibon ng Diyos, di ba? What happened with the other countries? Kung sino-sino yung Diyos, di ba? At ituloy natin. Bakit ginamit yung barak? Ang ibig sabihin, tunil. Merong respeto. Bakit? Ang alam ko, blessed, pinagpala. From higher to lower, pinagpala mo. Pero ito, tunil. Lumuhod. Pagka nilalang ng Diyos, nung nilalang ng Diyos ang tao, meron siyang inattribute na respect doon sa flesh. Kung tatanungin mo sa panahon natin, ano yung attribution mo sa flesh? Dahil trumabaho na yung pornografiya dito sa utak natin, makakakita ka ng dibdib, magkaka-erection ka na? Makakakita ka ng likod, mata-turn on ka na. Makakakita ka ng gilid ng ganito, pag-iisipan mo na ng advance, iniisip mo, dinadala mo na sa kama. Ganon yung process ng thinking natin. May kasamang kabastusan, may kasamang laman. Kasi bumagsak na nga tayo sa kasalanan. Pero when God created the human flesh that will live, humanity, na magiging humanity, ano yung nasa isip niya? Respect at saka worshipful respect. Yan yung ibinigay ng Diyos doon. Bakit? Nung nilalang niya sila Adan, ano yung nasa isip niya? Ito ang magiging dahilan ng eternal Son kung bakit siya pupunta dito sa earth. Itong fallen race na to ang magiging dahilan kung bakit ang eternal Son na hindi mamamatay, lalasapin ng kamatayan para i-take sa kanyang sarili yung kasalanan natin. Ganon niya nire-respeto yung flesh. Ano pa? Nakikita ng Diyos na this will be the image, this will be the form that Christ will take. Christ, the creator of all things. Sabi ng John chapter 1, verse 14, and the Word became flesh of sea creatures, flesh of birds, flesh of four-footed, and the Word became flesh, human flesh like us. And the Word became flesh. Nag-assume siya ng humanity. Sabi rito, sent by God, His Son, in the likeness of sinful flesh for sin, God condemning sin in the flesh. Sinabi sa Romans 8 verse 3, sabi doon, kung anong hindi nagawa ng batas, ano yung hindi nagawa ng batas? Nagawing matuwid yung mga sumusunod sa Kanya. Kung ano ang hindi nagawa ng batas dahil mahina ang ating laman, ang sabi ng Scripture, ay ginawa ng Diyos. Ano yung ginawa ng Diyos? Yung hindi nagawa ng batas. Ano yung hindi nagawa ng batas? Yung gawing matuwid yung mga tumutupad sa Kanya. Gawin mo man yung mga nakasulat sa batas, hindi ka magiging matuwid. Kung ano yung hindi nagawa ng batas, dahil tayo'y mahina sa laman, ay nagawa ng Diyos. Ano yung nagawa ng Diyos? Nung ipinadala niya ang kanyang anak sa anyong makasalanang laman upang maging hain sa kasalanan na kung saan hinatulan niya ang kasalanan.
Christ who doesn't die needs to taste death by assuming humanity. At nung siya ay nagkatawang tao, hindi na naihiwalay sa kanya yung human nature na walang kasalanan. Tayo, human nature natin may kasalanan. Pero yung humanity niya, yung human nature niya, walang kasalanan. Kaya nga, He is able to represent me, yourself, and those that is listening to this link. He is able to represent the sinners before God because of that. Ano pa? Sinabi siya yung unang nabuhay sa mga patay. Sabi ng 2 Corinthians, siya yung huling Adan. Bakit huling Adan? Yung unang Adan, dahil sa kanyang pagkakasala, lahat tayo ay nagkasala. Nung dumating si Jesus, lahat tayo makasalanan na. Pero dahil sa kanyang katwiran, marami ang magiging matuwid. Nakita ng Diyos yun nung kinreate niya. Yung humanity ni Adam. Nakita ng Diyos itong mga katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ano pa yung nakita niya? Nakita niya doon sa Acts 17, verse 31. Sabi, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hahatulan ang lahat ng laman. Ito, ang humanity na ire-represent ni Kristo na kung saan siya ay tatayong tagahatol nila. Sabi doon sa Mateo 28, ang lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa akin. All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son, of the Holy Spirit, and then I will be with you always. Ang Panginoon, ibinigay sa Kanya lahat ng kapangyarihan sa langit man o sa lupa man. At sino si Jesus? Flesh. Humanity. God's humanity ang nangyari dito. Kaya, what does God have in mind? What does God have in mind do sa Barak? Worshipful respect. Worshipful respect ang Barak. Inattribute ng Diyos doon sa paglalalang niya sa tao. Pero yan ba ang ginawa ni pornografiya sa atin? Hindi. Diba? Hindi worshipful respect, kundi malice and lewdness. Yan ang ginawa ni pornografiya sa atin. Di ba kanina nag-uusap tayo? Posible bang mabago ang pagkatapos ng mindset, strong traditional practices that leads to customs? Pwede bang mabago yung traditional practices? Sabi natin, pwede kapag ka nagkaroon ng valuable substitute. Question ko yan. Ano ngayon yung valuable substitute natin doon? Nasa Diyos yung sagot, di ba? Doon sa pagkakatingin niya ng respeto, doon sa pagkakalalang niya rin sa tao, meron tayong valuable na substitute. Sabi ron, sabi doon sa binasa natin kanina, sa Romans 8, verse 3, what the law could not do, in that it was weak in the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Kung anong di nagawa ng batas, ay nagawa ng Diyos nung ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak bilang hain sa kasalanan, at ang kasalanan ay nagkaroon ng pagbabayad. So, sino ang nagbayad ng kasalanan natin? Si Jesus ang nagbayad. Paano niya nabayaran? Noong nag-assume siya ng humanity. So, sinasabi rito, sa sinasabi ng Diyos, pagbalik natin doon sa sinasabi niya,
Hindi niya tayo binibigyan ng solusyon na kinakailangan magkaroon ng valuable substitute na maraming magdidemand para mabago yung traditional practices. Hindi ganun yung paraan niya. Ang paraan ng Diyos hindi valuable substitute to change strong traditional practices. Hindi. Hindi niya rin binago yung nature natin. Nung nakaunawa yung mga tao doon sa ginawa ng Diyos, hindi binago yung nature natin. Pumunta ng 6,000 years ago para, kumbaga sa computer, i-reboot, ni-restart. So, iba na. Hindi na kayo magkakasala. Hindi. God made His works. Makasalanan tayo. That is where He started His works. Sa paanong paraan? Nung pinadala niya ang kanyang anak, at yun ay ipinanganak ng birhen, lumaki, naging tao, at nagkaroon ng isip, sumunod sa Diyos, yung kanyang katwiran na inialay niya sa Diyos. Yun yung katwiran binibigay niya sa makasalanan na isinama niya sa kanyang kamatayan. Yung pala ang dapat na sinasabi ng Diyos. Hindi valuable substitute yung paraan ng Diyos, kundi substitute ng person ang paraan ng Diyos, hindi valuable substitute. We need to be substituted pagdating sa Diyos. Kinakailangan mong i-represent ng isang tao rin. At yung magre-represent sa'yo, yun ang nanggaling sa Diyos. What the law could not do, kung anong hindi nagawa ng batas dahil mahina ang ating laman na sumunod sa batas, nagawa ng Diyos nung ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak bilang hain sa kasalanan. Hinatulan niya ang kasalanan. Representation pala, Kuya Ton, ang sinasabi ng Bible para sa pornografiya. So anong dating ng anong pakinabang ko ron kapag naintindihan ko yon, Kuya Ton? Pag naintindihan mo yung katotohanan na ikaw ay ni-represent ni Kristo Jesus sa Diyos, yung kasalanan mo kinuha niya, at dahil doon, siya yung hinatulan ng Diyos, hindi ikaw. At yung katwiran niya, yun ang ibinigay sa'yo. Ang sinabi ron sa verse 4, condemned sin in the flesh, sabi ron, in order that we might become the righteousness of the law. Upang tayo ay maging katwiran ng batas. Matindi yan, Kuya Ton. Kailanman, hindi ko maituturong yung sarili kong matuwid eh. Pero ang sinasabi ng Romans 8 verse 4, nung hinatulan yung kasalanan natin kay Kristo Jesus, tayo ay naging katwiran ng Diyos nung nakipagkaisa tayo sa kamatayan niya. At dahil nakipag-isa tayo sa kamatayan ni Jesus, ay makikiisa tayo sa kanyang pagkakabuhay na mag-uli. Kaya ang tawag sa kanya ay panganay sa mga patay. Pagka may panganay na ipinanganak, may mga susunod na kapatid, di ba? Yun. Sana isa ka sa mga susunod doon sa resurrection ni Kristo Jesus. The representation made by Jesus Christ created a society of sinners saved by grace, who lives not according to their flesh, but rather serves God in the Spirit. Hindi pala mindset, hindi pala new mindset ang gamot doon sa pinag-uusapan natin, kundi new person. Kinakailangan mong magkaroon ng pagkakaugnay doon sa kamatayan ni Kristo Jesus. Kasi doon sa kamatayan na yon, kasama kang mamamatay sa kasalanan. Sabi ni Apostle Paul sa Romans 5, dahil kung saan sumasagana ang kasalanan, higit na nananagana ang biyaya ng Diyos.
Kung saan sumasagana ang kasalanan, higit na nananagana ang biyaya ng Diyos. Anong sinabi sa Romans 6 verse 1? Shall we continue in sin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Kasi kung saan naman maraming kasalanan, higit na sumasagana ang biyaya ng Diyos, di magpatuloy na tayo sa kasalanan. Manood na tayo ng pornografiya. Ano sinabi ng Romans 6? Shall we continue in sin that grace may abound? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang sumagana ang biyaya? Huwag na wang mangyari. Siya na namatay, ikaw na namatay na kasama ni Kristo, paano ka pa mabubuhay doon sa pinagkamatayan mo na? Namatay ka na sa kasalanan nung ikaw ay kasamang namatay ni Kristo Jesus. Bakit ka pa mabubuhay doon? Kung mabubuhay ka uli ron, sabi ng Hebrews 10, kung ikaw ay babalik sa kasalanan mo, wala nang ikalawa pang pag-aalay sa kasalanan para sa iyo. Sabi ng Hebrews 10, nung si Jesus ay namatay, minsan lang siyang namatay. Sabi, once and for all. Minsanan at para sa lahat ng makasalanan na kanyang isinama sa kanyang kamatayan. Hindi na mauulit. Wala nang pag-alala sa kasalanan nung siya ay namatay. Si Kristo Jesus. Wala na. Pero pag bumalik ka sa kasalanan mo, anong ginagawa mo? Nagkakaroon ka ng pag-alala sa kasalanan mo. Wala nang ikalawang pag-aalay pa para sa iyo. Kaya kung ikaw, Kristiyano ka, nakikinig ka sa sinasabi ng Hebrews 10, matakot ka na. Matakot ka. Kung ikaw wala sa Panginoon, matakot ka rin. Walang magre-represent sa iyo. Hindi mo kayang gawan ng alternative ang pornografiya. Ay, magiging busy na lang ako. Lilibangin ko, magbabasketball na lang ako. Pupunta ako sa gym. Yan ba gagawin mo? Gusto kong sabihin sa iyo ang bad news. Hindi mo kayang talunin yan. Hindi. Hindi mo kayang talunin ang iyong sarili. Nasa kasalanan natin yan. Nakalagay sa nature natin yan. Sa salitang Ingles, innate. It is innate for us to sin. To think about sin. It is innate for us to hold sin. It is innate for us to justify sin. Natural sa atin ang magkasala. Natural sa atin na ipagtanggol ang pagkakasala natin. Sa huling slide na yan, gusto ko sanang i-challenge ang bawat sa inyo. Kung naghahanap ka ng alternative substitute o valuable substitute that will replace strong traditional practices, mabibigo ka. Hindi valuable substitute ang ibinigay ng Diyos. Personal substitute sa atin ang binigay ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong anak, sa pagkakaalala sa aming kahinaan. At dahil dito, nawa matuto kami sa katotohanan na hindi kami magiging matuwid kung kami man ay susunod sa iyong batas, kundi sa pamagitan ng paghahatol ng kasalanan, doon lamang kami magiging matuwid sapagkat doon mo igagawad ang iyong katwiran. Nawa ang payak na katotohanan to ang maging lakas ng mga taong nasa kasalanan. Ito po ang aming dalangin kay Kristo Jesus. Siya nawa. Thank you for having me today. I hope that you learned today. All right. Yep. Let's call on Jericho. Yep. To Hannah. Yep. Dapat pala kanina napakita yan before we started part 2. Gusto kong pakinggan nyo itong sinabi ng babae rito tungkol sa naging karanasan niya. Imagine this is a lady who will be speaking to us. Nakakahiya yan para sa babae. Pero
Pero sa pangalan ng Diyos niya ginawa to. So let's listen. Yep. Sex became my favorite drug, disguising itself in the form of love and affection that I constantly longed for. I was 7 when I first got exposed to pornography. Since then, I would steal moments to look at pornographic magazines when no one else was around. Growing up, I saw how hard my parents worked. They were often away from home, so I was mostly raised by my maternal grandparents. But the rare times the family was complete were also times of non-stop fighting and abusive language. I was very shy as a child, and I never had the courage to speak up. For years, my usual response would be to lock myself in my room with thoughts of running away and wanting to die. With the death of my grandfather, the person I was closest to, my loneliness and hurt turned into hidden rebellion. I was 12 years old when I had my first relationship with another girl. At 14, I gave up my virginity to a boy, and throughout high school and college, I was in and out of relationships. In an age and with peers espousing freedom and experimentation, I began trying out new things. The more I got into the lifestyle, the more hooked and braver I got to go to the next level. This went on after college, partying until the wee hours of the morning, drinking alcohol no matter the time of day, chain smoking, getting a high from marijuana, and engaging in casual sex. I lived this way unbeknownst to my family and selected people who thought my constant overnights were for school or work and other highly moral agenda. I was not only neck deep in immorality and vices, but I had also become a blatant and unapologetic liar. In 2012, I thought I had found someone who could love me despite my ways. We had started talking about marriage until infidelity tore the relationship apart. Devastated and wanting to escape, I went back to the lifestyle that I had always known. But this time, all the lust-filled escapades and vices in the world could not cover up the huge gaping hole in my heart. Desperate, I contemplated on taking my life. Little did I know that the Lord had already planted His seeds in my heart. In one of the darkest times of my life, I begged the God of all creation to prove that He was real and to show me that life was still worth living. The Lord answered. An acquaintance I met shortly after my desperate plea to God invited me to a CCF retreat. I went not knowing anyone nor anything about it. It was there that I heard the Lord speak directly to me. The void in my heart started being filled, and my biggest questions were answered. I heard His voice loud and clear. He was calling me back home. Understanding Jesus' sacrificial death on the cross for someone like me changed the way I saw my life. I repented of all the sin I had committed against my body, against others, and ultimately against my Lord, and I put my faith in Jesus Christ. I asked the Lord to help me leave my old life behind and welcome the start of a new one, surrendered to Him. By God's grace, I am now living life smoke-free, drug-free, and alcohol-free for over 5 years. I am pursuing a life of purity with a promise to God that should He have a husband for me, our first kiss will be at the altar and that our marriage will be for God's kingdom and glory. I am blessed to be plugged into a family of believers, a discipleship group, who pray for and guide me in my walk. The Lord is also continuously restoring my family. In His goodness and grace, the Lord is also using me to share His love to others. Taking the words of Paul the Apostle in 1 Timothy 1, verses 15 to 16. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. This is the truth that I now rest my life on. I am Ren de la Cruz, a sinner saved and constantly being transformed as I follow my Lord and Savior, Him who gave His life so I may live. All praise be unto my Lord and Savior, Jesus Christ.
Magandang tanghali po. Para po sa mga nanood sa live stream na nakisubaybay sa amin, magpapasalamat po kami at ito na po ang pagtatapos ng live stream.